Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, January 16, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Sana hindi naman po ganito na itsurang martial law yung ginagawang panggigipit sa atin ng gobyerno. Transport protest ng Piston at Manibela, hinarang ng PNP. Grupong Piston, umaasang kakatigan ng Korte Suprema ang hiling na TRO kontra PUVMP. Matapos bumati ang Pangulong Marcos sa bagong Taiwan President-elect, kinatawan ng Pinas, ipinatawag ng China. Malacanang kumambyo, One China policy, nirespeto ng bansa. Kaya napansin niyo pag pinatay tubig at inopen niyo yung gripo, di ba kung minsan brown lupa yung lumalabas? Bilang paghahanda sa nalalapit na tagtuyot, COH bubuo ng task group El Nino na tututok sa mga waterborne at heat-related illnesses. At sa balitang showbiz, primetime leading man Piolo Pascual, muling bibida sa telebisyon. Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Nagkatensyon sa transport protest ng Manibela at Piston matapos pigilan ng PNP ang kanilang grupo na makatulak pa Menjola. Bagay na para sa mga rallyista ay tila martial law style panggigipit. Samantala, ni operators muling nanindigan, hindi isusuko ang prangkisa dahil sa kada jeep raw na hindi makakapamasada, 3 pamilya ang magdurusa. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. Nagkanitan at nagkatensyon sa pagitan ng kapulisan at ng transport group na Manibela at Piston sa gitna ng kanilang protesta kontra PUB modernization. Mainam na sana ang takbo ng pagmarcha ng mga rallyista mula UP Diliman patungong Minjola. Pero pagsapit sa boundary ng Quezon City at Hila, hindi na sila nakapasok pa. Hindi na po tayo makakabante magmula dito sa ating lugar. Hindi na nga nyo kami patidiretso na Minjola, minuto pa ibibigay nyo sa amin. Wala po kayong permit, sir. Ha? Ang permit, sir. Kaya pag tininan po natin, yes, po. Kami po ba bibigyan kami ng permit natin sa sila ng bilog kaya nga mismong konstitusyon. Sa Bukana pa lang kasi, nakaharang na ang batalyong kapulisan, nakabalandre rin ang laking sasakyan ng Civil Disturbance Management ng PNP. Pinapangako kung anong oras kami makakarating dyan sa May Murayta, pinakatagal na yung 1.5 oras. Pinapangako ko ito dahil marami pang pagkilos kaming gagawin na mangyari ito. hindi na po tayo makakabante magmula dito sa lugar natin hanggang doon. Kung gusto nyo po, mag-program na po kayo ito. Sa gitna ng diskusyon, dumating din si Renato Reyes ng Grupong Bayan para makipagnegosasyon sa PNP. Pero nanindigan ng kapulisan na hindi sila pasukin. Hindi alam ng tao kasi kung ano nangyayari. Bilang promiso, pinagbigyan na lamang silang magsagawa ng 1 oras na programa sa gitna ng welcome rotonda. Sana hindi naman po ganito na itsurang martial law yung ginagawang panggigipit sa atin ng gobyerno. Ano ba ang kinatakot nila? Kami ho, mananawagan lang na ibalik ang aming kabuhayan, na manatili yung aming kabuhayan. Una na ring naantala ang grupo sa schedule ng kanilang pagtipon sa UP campus kaninang umaga dahil sa pag-hold umano sa checkpoint ng kapulisan sa kanilang mga miyembro na paluwas mula Cavite at Bulacan. Sinasabi nila sa media at kahapon ay nagkaroon sila ng parents, at ginawa ito sa Malacanang at sinasabi nga nila na wala namang dahilan para pagbawalan, pero yung yung nangyari nga ngayon, ang simpleng tanong lang natin ay bakit naharang? Sa pagtataya ng PNP, nasa kulang-kulang 1,000 tao ang lumahok sa transport protest, kabilang ang mga jeepney operator katulad ni Manay Delma. 3 pamilya kaagad ang mawalan ng hanap buhay. Operator, driver at konduktor. Ay lahat po yan may pamilya. Lahat yan saan kami kukuha ng pagkukunan namin pag nawala yung mga jeep na yan. Una nang iginiit ng pamahalaan na pagsapit ng Pebrero ay hindi na makakamasada pa ang mga hindi nakapag-consolidate ng prangkisa. Pero umaasa pa rin ng dalawang grupo na kakatigan sila sa hiling na temporary restraining order kontra sa modernization program. Sana yung sa dami ng mga naganap na hearing sa Kongreso at sa Senado, sana makita ng Korte Suprema kung si dapat ang katigan. Umaasa po tayo na katigan tayo ng korte. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Isang task group ang bubuuin ng DOH sa Pebrero bilang paghanda sa inaasahang taas ng kaso ng mga waterborne at heat-related illnesses bunsod ng banta ng El Nino. Samantala, may update naman ng ahensya sa gastroenteritis outbreak sa Baguio City. May balitang A to Z si Ian Maganoy. Official na pong na-contain ang outbreak, ang acute gastroenteritis outbreak sa Baguio City. Idineklara na ng Department of Health o DOH na kontrolado na ang gastroenteritis outbreak na tumama sa Baguio City itong nakaraang linggo. Hindi bababa sa 3,000 mga residente ang tinamaan ng sakit, bunso ng kontaminadong tubig inumin ng lungsod. 400 sa bilang na ito, pawang mga na ospital. Iilang mga water samples po ang either sa total coliform or coliform. Pag fecal coliform po, ibig sabihin nun ay galing sa isang tao na may sakit, kaya po maaring ito ang naging dahilan po ng naturang outbreak. Kasunod nito, pinaghahandaan naman ngayon ng ahensya ang banta ng ilang pang waterborne illnesses katulad ng gastroenteritis sa Baguio City. Paliwanag ng DOH, may posibilidad kasing tumaas ang bilang ng sakit na nakukuha mula sa tubig sa papalapit na El Nino. Pag nag-iinit, bumaba yung level ng dam, kinakat ng supply company ang tubig or binabawasan. Pag binababa nila yon, yung pipes, kung yung distribution pipes, pumapasok yung E. coli doon sa... Kaakibat raw kasi ng El Nino o tagtuyot ang posibleng epekto sa supply ng patubig. Kaya sa inyo, pag pinatay yung tubig at inopen nyo uli yung gripo, di ba kung minsan brown lupa yung lumalabas? Ang pamilya ni Romalyn dating sa tap water o sa gripo na nagsasalok ng inuming tubig. Pero para raw safe ang inumin, pinapakuluan po. Sinasala mo tapos pinapakuluan. Ayon sa DOH, tama naman daw ang ganitong gawi. Gayunpaman, upang makasigong ligtas ang inumin. 2 minutes boil. Patay na yung mga mikrobyo nun para safer ang iyong pamilya. Iwas po sa mga bata sa sakit ng tiyan. Pero ang iba, gumagastos sa purified drinking water. Nagdadaan po machine yan. Pinurified niya ng machine yung tubig para maging malinis talaga. At dahil sa init, paalala ng ahensya, umiwas sa direktang sikit ng araw at dalasan ang pag-inom ng tubig. Ito ay upang makaiwas naman sa heat-related illnesses o yung mga sakit na pwedeng makuha ng tao mula sa pagbibilad sa ilalim ng araw. Siyempre may sunburn, meron kang heat exhaustion, parang fatigue, yung pagod na pagod pag matagal ka sa araw. So you need to protect yourself kung nagtatrabaho ka sa kalye. Una nang sinabi ng Weather Bureau na Pag-asa na posibleng maramdaman ng bansa ang pinakamainit na summer season ngayong Marso hanggang Mayo dahil sa epekto ng Nino. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghano. Nagpapatupad naman ng Local Water Utilities Administration ng water conservation measures para sa narapit na El Nino phenomenon. Ayon kay LUA Administrator Attorney Vicente Revillo, inatasan na nila ang lahat ng water district na magkaroon ng 20% na bawas sa supply ng tubig. Ito ay upang mapigilan ang posibleng paon ng kakulangan sa tubig pagsapit ng tagtuyot. Samantala, tiniyak na mahensya na tuloy-tuloy ang kanilang kampanya para mahikayat ang pupo magtipid ng tubig. Meron po tayong tinatawag natin na water conservation measures at ang gusto nating mangyari dito ay magkaroon pa tayo ng mas maraming mga proyekto na gawin para magkaroon po mga infrastructure projects in response to the El Nino na bigyan natin mas maraming tugon pa ito. Umalma ang China sa naging pagbati. Congratulations ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Taiwan President-elect Lai Ching-te. Sa isang post, sinabi ng Pangulo na umaasa ito sa mas malapit na kooperasyon sa Taiwan. Bagay na tinitingnan ng Beijing bilang paglabag sa One China Principle. Dahil dito, agad natawag si Philippine Ambassador to Beijing, Jaime Flor Cruz, para magpaliwanag. Iginiit naman ng Department of Foreign Affairs ang nasabing pahayag ni PBBM ay panlang ng pasasalamat sa pangangasiwa ng Taiwan sa halos 200,000 overseas Filipino workers on, kasabay ng pagtitiyak na tumatalima ang Pilipinas sa One China policy.
Tinitingnan ng Department of Health kung pasok ang 53 billion pesos na 2024 budget ng ahensya bilang pambayad sa health emergency allowance ng mga Filipino health workers. Kinumpirma kasi ni Health Secretary Tebosa na hindi pa rin lahat nabibigyan ng COVID-19 allowance. Ang mga frontline work na tumulong kasagsagan ng nagdaang pandemya mahigit 4 na taon na. Base raw kasi sa 2023 program funds, 10 bilyong piso lamang ang allocated budget para dito. Alinsunod sa Public Health Emergency Benefits and Allowance for Healthcare Workers, dapat makatanggap ang mga health workers ng 3,000 piso hanggang 9,000 pisong bayad sa kanila o Health Emergency Allowance. This year, I will check doon sa aming GAA kung unprogrammed din siya. And I will see kasi ang unprogrammed kasi depende sa tax collection ng ating bansa. Walang pondo. Yan ang inamin ng Agriculture Department sa sitwasyon ngayon ng mga magsasaka. Apektado ang kabuhayan dahil sa oversupply na gulay. Hirit ng DA, magtayo ng karagdagang storage facilities. Ilan namang agri-products tumaas ang presyo, bunsod ng dagdag singil sa transport cost dahil sa patuloy na pagsipa ng presyo ng krudo. Balitang A to Z, si Ace Cruz. At now wala dahil technically there's no fund to help them. Aminado ang mismong Agri-Secretary Francisco Tula Jr. na walang budget na inilaan ng pamahalaan para ayudahan ang mga magsasaka na nalugi sa kanilang mga gulay kamakailan dahil sa isyu ng oversupply at ilang peste. Inisisi ng Department of Agriculture ang mga nasasayang na ani dahil sa mismanagement. 30% of our produce, especially of vegetables, is gone because of wastage, no? Because of the poor logistics system in our food supply chain. But kasi ang overproduction is also a result of poor planning. Kaya naman, target ng pamahalaan na magtayo pa ng cold storage facilities para pag-imbakan mga aning agri-products. Hopefully after 13 or 14 months, latest June next year, nandiyan na yung facility to address that. Pero para sa agri-group na kilusang magbubukid ng Pilipinas, kung tutuusin, magandang pagtatayo ng karagdagang storage facilities. Pero dapat siguruhing hindi ang Anilay Cartel ang makikinabang dito. Kung yung cold storage na itatayo ay para sa kanila, hindi makikinabang dito yung small farmers kahit pa yung mga vegetable farmers. Kaya hindi ito yung main na solusyon based sa umiiral na sistema sa atin. Bukod sa pasilidad, marapat daw munang tiyaking nakalalay ang pamahalaan sa pagsisimula pa lang ng pagtatanim. Sa panahon ng anihan, pag-intervene ang Department of Agriculture na mamili diretso sa mga onion farmers sa Baysiha, Mindoro, Pangasinan at yung mga onion producing region. Samantala, kung ang high vegetables nagkaroon ng oversupply kamakailan, ang lowland vegetables naman nagtaas na ng 60 pesos ang presyo ng kada kilo. Kabilang na riyan ang talong na dumoble na sa 60 pesos ang kakilo. Ang sayote naman umakna ng 20 pesos at okra na 120 pesos na ngayon. Paliwanag na nagtitinda buso ng mababang supply ng gulay. At babala pa ng KMP, hindi malayong tumaas pa ang presyo ng ilang agri-products kung magtutuloy-tuloy ang taas presyo ng petrolyo. Hindi lamang sa gulay, kasi po yung mga magsasaka, in general, gumagamit po kami ng hand tractor, traktora, at saka po irrigation system para patubigan ang mga pananim, palay, mais, at kahit po gulay, yung mga matataas. Lalo po, pag pinag-usapan po natin yung upland farmer sa Benguet. Epektibo Martes ng umaga, umarangkada ng dagdag singil sa petrolyo na halos piso kada litro ng diesel at kerosene. Paliwanag ng Energy Department bunso ng lumalang girian sa Middle East at sa shipping issue sa Red Sea. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Inaasahan ng Department of Agriculture na bababa naman ang presyo ng galunggong pagsapit ng Marso. Sa ngayon kasi papalo ng hanggang lagpas 200 pesos ang kada kilo nito. Usod ng limitadong supply dahil sa fishing ban at pagtaas krudo. Pero sa pagkakada ng fishing season para sa GG, posibleng umabot ng 70 pesos kada kilo ang magiging tapyas nito.
Ang talagang season ng Pilipinas sa galunggong catching sa March, April, May, June. Yung lifting ng end of by February, mahina pa yung huli niyan. But by March, I expect bababa. Itong 200 ngayon, baka maging 150, 130. Para sa mga benepisaryo na Pag-ibig, nakaamba itong magtaas ng kontribusyon sa pero. Ayon kay Pag-ibig CEO Marilina Costa, tataas sa 200 pesos ang kontribusyon ng bawat miyembro, 200 pesos naman para sa employer. Ibig sabihin, magiging 400 pesos kada buwan na ang kontribusyon ng bawat Ibig member. Dagdag na espesyal, dahil may dagdag singil, magkakaroon din naman ng increase sa short-term loan at magkakaroon ng mas maraming housing units para sa 15 o sa mga aktibong miyembro nito. Dahil sa kadagang ipon na mukha namin sa pagtaas ng contribution rate, ay lalong lalaka ang aming kakayanan upang magpautang sa mga miyembro na nangangailangan ng pabahay. Susunod, Congressman Erwin Tulfo dinipensahan si Speaker Romualdez sa alegasyong ito ang nagtutulak sa People's Initiative Campaign. At sa ating balitang showbiz, Papa P muling bibida sa teleserye. Abangan ang kumpletong ulat sa pabalik ng Litang A to Z. Desperado talagang tinatrabaho ng mga nagsusulong ng charter change ang tatlong paraan ng pag-amyenda ng saligang batas. Ito ang pananaw ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel kasunod ng pagkambyo sa Senado ukol sa issue. Nagbago kasi ng tugtugin ang Senado kagabi matapos sabihan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na repasuhin ang economic provisions ng 1987 Constitution sa pamamagitan ng isang Constitutional Assembly o CONAS. Kasabay rin ito ng umano'y signature buying campaign para sa Chacha sa pamamagitan ng isang People's Initiative. Ayon kay Representative Manuel, may impormasyon itong target ng mga nagsusulong ng Chacha na maamyendahan ng konstitusyon ngayong taon. Tingin din mas nararamdaman natin ang desperasyon para baguhin na talaga ang konstitusyon kasi all routes possible are being explored. And before, we were still hoping na ang Senado ay magsistick, diba, doon sa hindi pag-prioritize sa charter change. Pero dahil na rin sa naging pronouncements mismo ng Pangulo na pag-aralan na talaga yung pagbabago sa konstitusyon, tingin natin ay bumigay ang Senado. Samantala, itinatanggi naman ni House Deputy Majority Leader for Communication, Congressman Erwin Tulfo, ang umuugong na alegasyong nanggaling umano sa liderato ng Kamara sinusulong ngayon na People's Initiative Campaign. Ayon kay Tulfo, wala ring utos na isulong ang pagboto ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa pag-amyenda ng saligang batas. Lumabas ang pahayag ni Tulfo sa gitna ng umuugong pang alegasyong may alok umano na 20 million pesos sa bawat kongresista na makapagbibigay ng nararapat na bilang ng pirma para sa People's Initiative. Well, they were saying, they're accusing it's Speaker Romualdez doing this and that. May mga nagsasalita naman na it wasn't the Speaker actually who initiated this. Wherever they got that information, I don't know. Siguro sinisiraan lang. But the House leadership, tsaka mga political party leaders, hindi naman nila pag-usapan na pipilitin na magkaroon ng People's Initiative, na kailangan mga signature campaign, etc., etc. Sisilipin naman ng Department of Health o DOH ang katotohanan sa likod ng alegasyong pati ang MAIP o ang medical assistance to Zygent patients ay nagagamit na rin para sa signature campaign para baguhin sa ligang batas. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, hindi raw kasi maaaring ibigay sa pasyente para bumoto dahil kakailanganin munang ma-ospital ng tao bago ito makuha. Kabilang raw kasi sa guidelines ng pamamahagi ng MAIP ang confinement ng pasyente sa regional hospital kung saan kukuha ang ospital ng pambayad ng pasyente sa bills mula sa PhilHealth account ito. Hindi rin daw nakukuha ng pasyente ang MAIP sa pamamagitan ng cash dahil direkta raw itong binabayad sa ospital. So hindi ko alam kung paano yung sistemang makuha yung MAIP para ibigay sa mga taong pipirma sa tinatawag na
Charter Change Initiative. Itinalaga na ng Armed Forces of the Philippines, Lieutenant Colonel Francel Margaret Padilla bilang bagong spokesperson, ang kauna-unahang babae sa naturang posisyon. Isa si Padilla sa mga finalist sa Cybersecurity Woman of the Year nitong 2023 mula sa 49 na nominee mula sa iba't ibang bansa. Samantala, magpapatupad naman ng modernization projects ang pamunuan ng Bureau of Immigration ngayong taon para sa mabilis at walang aberyang international travel. Ayon kay Immigration Commissioner Norma Ncinco, paghahanda na rin ito sa inaasahang pagdagsa ng mga turista. Magbabalik sa professional boxing si Yumir Marshall sa harap ng kanyang mga Pinoy fans ngayong taon. Ito ang numpirma ng MP Promotions na sinabing gaganapin ito ngayong Marso sa Rizal Memorial Sports Complex. Bagamat hindi pa pinangalanan kung sino ang kanyang makakalaban, ito na ang unang laban ni Marshall ngayong 2024 at kanyang pagbabalik sa professional scene matapos bahagyang magpahinga noong 2023 at mag-focus sa kanyang karera sa Asian Games at pagpasok sa Paris Olympics. Sa ngayon, wala pang si Marshall sa kanyang professional fights at may 4 na panalo, kung saan 2 rito ay mula sa knockout. Sa aming pagbabalik, primetime man Piolo Pascual, may bagong teleserye. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Nagbabalik ang primetime leading man na si Papa P. Piolo Pascual sa telebisyon sa isang teleserye na may titulong Pamilya Sagrado. Makasama ni Papa P ang malalaking artista gaya nila Tirso Cruz III, Aiko Melendez, John Arcia, Rosana Roses, Maylene Dizon at Shaina Magdayaw. Kasama din sina Kyle Cherry, Gray Fernandez at mga bagong stars ng Kapamilya Network. Iikot ang kwento sa isang pamilya. Kanyang titulong Pamilya Sagrado na may tema ukol sa pagmamahal sa kaibigan, kapatiran at pagbubuwis ng buhay. Handog ng Dreamscape Entertainment sa direksyon ni Lo Fajardo at Andoy Rane. Huling bumida sa isang teleseryeng Flower of Evil kasama si Lovie Poe, si Piolo Pascual noon 2022. Gaano nga ba tayo ka-appreciative tuwing tayo ay may matatanggap na regalo? Ang netizen na ito tila nagbalik bata dahil sa surpresang nakuha. Narito ang nakaka-good vibes na video. Sana yung kulay ano? Kulay blue! Kulay blue! Kulay blue! Jackpot! Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa Nobel Peace Laureate na si Malala Yousafzai. Ayon sa kanya, may pagkataon na pwede kang pumili kung mananahimik at mananandigan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!